Praise God. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga-Bulihan. Ako po ay muling dinako sa inyong harapan ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang salita. Ang kanyang salita na kung ating sasabuhay, tayo po magkakaroon ng kagalingan, ng kaligtasan, ng pagpapala, ng kalayaan. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga-Bulihan. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ang Panginoon. Ako po mananalangin muna. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po Lord, niloob mo na ako'y narito muli sa ating harapan upang ibahagi ang iyong mga salita. Anumang espiritu na hindi mula sa iyo, na mula sa hell, tinatapon kong pabalik sa hell in Jesus' name. Ikaw lamang, Holy Spirit, ang malayang umilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. In Jesus' name. And I command the mighty angels of God, palibutan ako. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen. Mga taga-Bulihan, makinig po kayong mabuti. Ang salitang ito ng Diyos ngayon ay isang babala sa bawat isa sa atin. Babala sapagkat ito po ay posible nang mangyari ngayong buwan ng September. Ito po ay posibleng mangyari ngayong buwan ng September. Ano po yun? The rapture of the church. Marami po ngayon ang kino-confirm ng Panginoon na siya ay muli nang babalik ngayong buwan ng September. Kaya po tayong lahat ay magsipaghanda. Tayo po lahat ay magsipagsisi sa ating mga kasalanan araw-araw. At tayo po lahat ay hindi pa tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang pagkakataon nyo na natanggapin siya. Sapagkat maaaring maging huli na sa mga susunod pang araw. The rapture of the church is upon us. Ang pagbabalik ng Panginoon, ang unang bahagi ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na po. Kaya kayong mga taga-Bulihan, nasa sa inyo po yan. Kung kayo po ay patuloy na babaliwalain ito o kayo po ay makikinig at magpapakumbaba
at umpisahan ninyong humingi ng kapatawaran sa araw-araw ninyong mga kasalanan. At ang Panginoon Diyos naman ay handang magpatawad sa ating lahat. Kaya nga po, bago mag-rapture, pinapadala ng Panginoon ang mga mensahero kagaya namin upang mahanda ang mga tao sa unang bahagi ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga tagabulihan, sapagkat ang Panginoon, sinasabi sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Bababa po siya sa langit at doon po siya mag-aantay sa atin sa alapaap o sa ulap. Sasalubungin tayo ng Panginoon sa ulap sa araw ng rapture of the church na posibleng mangyari ngayong September. Kaya nga po mga tagabulihan, magsipaghanda po kayo. Okay lamang po na tayo ay maghanap buhay, na tayo po ay magtrabaho, magnegosyo, mag-aral. Subalit huwag natin kalilimutan na mayroong Panginoon na babalik at kukunin ng Panginoon ang mga sumasampalataya sa Kanya. At pag nakuha ng Panginoon ang kanyang mananampalataya, ay dadalhin na sila ng Panginoon sa alapaap. Sabi nito na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pagkakak ng Diyos. Sa araw ng rapture of the church, na posibleng mangyari ngayong September, mga tagabulihan, 3 beses maririnig ito na mga mananampalataya. Hindi ko lang alam kung maririnig ito ng mga walang pananampalataya sa Panginoon. Subalit, ang isang tiyak, ang mga naghihintay sa Panginoon ay maririnig ang trumpetang ito ng Panginoon ng 3 beses. Hindi ba sa YouTube, sa social media, ay naririnig na natin ang mga pahapyaw na tunog ng trumpeta. Ibig sabihin, para sa araw ng rapture, hindi na po tayo mabibigla. Mga kapatid, 3 beses ang trumpeta ng Diyos na maririnig sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo po. May sabi nito, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yung daw po mga Kristiyano, magmula nung si Jesus ay umakyat sa langit hanggang sa panahon natin ngayon, sa rapture of the church, sila po ay unang bubuhayin ng Panginoon. Kaya kung meron kayong alam na mga Kristiyano na namatay na, kahit matagal ng panahon, sila po ay muling bubuhayin ng Panginoon. Sila po, kahit ang iba sa kanila, agnas na, sila po magkakaroon ng makalangit na katawan o glorified body. Sapagkat ang katawan natin ito ay hindi pwede sa langit.
Sapagkat ang katawan natin ito ay makasalanan, hindi ito pwede sa langit. Kaya bibigyan tayo ng Panginoon sa araw na yon ng glorified body o mga katawan pwede sa langit. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na mga titira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Pagkatapos ng mga patay, yung mga buhay ay kukunin din ng Panginoon. Halimbawa, ako po na buhay, sa araw na yon, mawawala po ako. Ang tanging matitira sa akin ay yung aking kasuotan. Sapagkat ako rin po ay babaguhin ng Panginoon sa araw na yon into a glorified body. Kung ito po ay hindi pamilyar sa inyo, pues ngayon po ay naririnig nyo na. Bakit naririnig nyo na? Sapagkat malapit na ang Panginoon. Mga kapatid, umpisahan na po natin magsipagsisi. Ang tanging mo lang gagawin na paghahanda sa rapture of the church ay dalawa lang. Una, sumampalataya sa Panginoong Yesus. Anggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At yung po ay isang beses mo lang gagawin. Mamaya, ako po'y magpe-pray, ililip po kayo, sumabay po kayo. At pangalawang requirements natin na paghahanda ay ang magsisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Ngayong araw na to at yung mga nakadaang araw na hindi natin hingin ng tawad, hingin natin ang tawad sa Panginoon. At araw-araw, habang inaantay natin ang Panginoon, tayo po humingi ng tawad sa Panginoon. Mga tagabulihan, wala pong mahirap na gagawin ka. Kapag hindi mo pa naman ito ginawa, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Sapagkat sa Panginoon, hindi po pwede yung katamaran natin, mga kapatid. Sa Panginoon, kailangan kang kumilos. Meron kang gagawin. Ang tanging mong gagawin, sumampalataya kay Kristo. Tapos hindi mo pa magagawa. Kahabag-habag ang tao na hindi niya pa ito kayang gawin. Dalawang bagay lang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sumampalataya sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Tapos na. Ang gagawin mo na lang, antayin ng Panginoon. Lumakad ka sa kabanalan hanggang sa araw ng rapture of the church na posibleng mangyari ngayong September. Mga kapatid, mga tagabulihan, ang sabi ng salita ng Diyos sa ganito'y upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Pag tayo kinuha na ng Panginoon, mga Kristiyano na patay at buhay, na ipinamuhay ang salita ng Diyos, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap at sama-sama tayong dadalhin ng Panginoon sa Kanyang kaharian. At doon sa Kanyang kaharian, magkakaroon ng wedding o the great banquet. Isa-celebrate natin sa heaven sapagkat ang lahat ng mananampalataya
ay ikakasal sa Panginoong Yesus, babae man o lalaki. Sapagkat ang Panginoon ang ating magiging bridegroom at tayo po ay magiging bride ng Panginoon. At magkakaroon ng malaking handaan sa langit. Imaginin mo yon, kapatid, ikaw ay dadalhin ng Panginoon sa langit at ikaw ay bibigyan ng reward ng Panginoon sa langit at bibigyan ka ng Panginoon ng mansyon sa langit. Ang mga mansyon sa langit, yun po ay hindi nasisira. Tayo po lahat na sumampalataya sa Panginoon, may nakalaan na mansyon ang Panginoon. Kaya mga kaaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito ng Panginoon. So dito sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, sila na mga Kristiyano na nagtiis, nanampalataya sa Panginoon, ipinamuhay ang salita ng Diyos, naging mga asin at ilaw ng sanglibutan ito. There will be a great reward sa Panginoon para sa atin. Kaunti na lamang ang ating titiisin, kaunti na lamang ang ating isasakripisyo, sapagkat God's appointed time ay dumating na. Ang bawat nangyayari sa buhay ng Panginoon ay appointed time. Nung si Jesus ay namatay sa krus, tinupad ng Panginoon ang peace ng mga Hudyo na peace of Passover. At nung si Jesus ay inilibing sa libingan ng mga patay, ay tinupad ni Jesus ang feast of the unleavened bread. At nang si Jesus ay nag-resurrect, ay tinupad ni Jesus ang feast of the first fruits. At nang si Jesus ay umakyat sa langit at pinadala ang kanyang Holy Spirit, ay tinupad ng Panginoon ang Feast of Pentecost. At sa rapture of the church, tutuparin ng Panginoon ang Feast of the Trumpets. Sinasabi ng Panginoon, yung iniisip ng mga tao na ang Panginoon ay babalik kahit anumang araw, hindi po yan ang totoo. Ang totoo po, it is God's appointed time. Kaya po ng mga nakaraan, meron mga nagsabi babalik ang Panginoon pero hindi nangyari sapagkat ito po ay not appointed time. But this time, this 2025, this month, it is God's appointed time. Kung hindi ka pa makikinig, nasa sa iyo yan. Bahala ka po sa buhay mo, sapagkat ang kaligtasan ng tao ay nasa kanyang pagpili. Sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay o piliin mo ang kamatayan. Piliin mo ang langit o piliin mo ang impyerno. Piliin mo ang pagpapala o piliin mo ang sumpa. Nasa tao ang pagpili. Kaya po mga tagabulihan, piliin natin ang makasama sa rapture of the church. Kung ito po hindi pamilyar sa iyo, ang salitang rapture,
Ito po, yung binanggit ko lang ngayon lang. Sa salitang Greek, ito po ay harpazo o ibig sabihin pag-agaw. Sa modern time, pinangalanan itong rapture of the church. Wala pong masama doon, sapagkat ito naman po ay tamang interpretation. Talaga naman po kukunin, aagawin ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya. Kaya manag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya po mga kapatid, mga tagabulihan, alimin mo sarili mo at sabihin mo sa Panginoon, salamat Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Salamat Panginoon, matatapos na yung buhay namin dito sa lupa sapagkat kukunin mo na kami at makakasama ka na namin sa langit. Mga kapatid, after ng rapture of the church, kapatid, hindi na po normal ang buong mundo. At ang galit ng Diyos sa sanlibutan na tumanggi, sumampalataya sa kanyang bugtong at kaisa-isang anak na si Jesucristo, ang parusa ng Diyos sa lahat ng maiiwan sa rapture ay mga digmaan, Third World War. Ito po ay nuclear war, kapatid. Sa isang nuclear war, ang isang city ay pwedeng ma-wipe out. Kung lahat ng mga bansa magpapakawala ng nuclear bomb, saan kaya tayo dadagdakin? Mga kapatid, kaya po nasain natin makasama sa rapture. Kaya nga po, binabanggit ko na po ito sa inyo, piliin ninyo makasama sa rapture. Ang tanging mong gagawin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pangalawa, pagsisiyan mo mga kasalanan mo. Isuko mo ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon. At ipamuhay mo ang salita ng Diyos araw-araw hanggang dumating ang Panginoong Hesus. At gumawa ka ng mabuti sa kapwa habang hindi ka pa kinukuha ng Panginoon. Mga tagabulihan, maaaring ito po ay hindi ninyo paniwalaan. Mag-pray po kayo sa Panginoon. Sabihin niyo po sa Panginoon, Lord, darating ka na ba? I-confirm mo sa akin kung darating ka na. Ngayong pang September, darating ka na ba? Kayo po ang magpa-confirm sa Panginoon. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, narinig ko doon sa bulihan. Meron doon nag-preach na darating ka na daw ngayong buwan ng September. Mga kapatid, ikaw mismo ang manalangin sa Panginoon at sabihin mo, Lord, confirm mo po ito sa akin. Mga kapatid, sabi sa aklat ng mga Juan, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.
So dito po, sinasabi ng Panginoon, kaya kung siya umakyat, kung siya po ay umakyat sa langit, after ng kanyang resurrection, ipinagtayo na po niya ang ating mga mansyon sa langit. Yung ating po mga mansyon, merong pangalan ng bawat isa sa atin. Subalit yung pangalan mo dito sa lupa ay iba na pagdating sa langit. Maging ating mga pangalan dito sa lupa ay makasalanan, kaya hindi rin pwede sa langit. Sabi ng Panginoon, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Mga kapatid, simula na umakyat si Jesus, ilang libong taon na nakararaan. Kaya po, now it is God's appointed time na siya naman ay bumalik at kunin tayo at ipatira sa atin ang ating mga mansyon sa langit. Marami na po mga bata, matatanda, kinoconfirm na po ang darating na rapture of the church ngayong September. Kung kayo po maniwala o sa hindi, nasa sa inyo po yun. Pero wala tayong sisihan. Mga kapatid, after ng rapture, ang lupa, ang lahat ng maiiwan sa rapture, daranas ng 7 taon na tribulation period. Na kung saan ang mga walang kuryente sa panahon na yun, wala din tubig sapagkat ang mga kuryente, ang mga tubig, mga mamatay dahil sa mga nuclear war. At ang mga tubig makokontaminate. Kaya nga po ang mga bilyonaryo, ang mga milyonaryo nagtatayo ng mga bahay sa ilalim ng lupa. Nakala nila magiging safe sila doon. Kapatid, wala pong safe after ng rapture of the church. Kaya ang pinaka-safe ay yung tayo ay tumanggap sa Panginoon habang hindi pa nangyayari ang mga bagay na yun. At marami pong mga bata ngayon ay nagkakaroon ng panaginip at pangitain sa Panginoon. Ang mga bata ay hindi maaaring magsinungaling. At sinasabi nila, isa lang ang bukang bibig nila, darating na ang Panginoon, darating na ang Panginoon. Yung po mga bata ngayon ay sa iba't ibang panig ng mundo. Merong mga Pilipino, Indonesian, Malaysian, Singaporean, European, Americans. Kinoconfirm lang ng Panginoon ang worldwide rapture of the church ay malapit na. At sinabi ng Panginoon, at kung ako'y pumaroon, at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay tumuon. Nais ng Panginoon, tayo'y makasama niya sa langit. Nais ng Panginoon, marami makasama sa rapture.
Subalit, mas marami ang matitigas ang ulo kesa sumunod sa salita ng Diyos. Kaya po yung katigasan ng ulo natin ay may kapalit na kaparusahan ng Diyos. Pag naiwan ka sa rapture, ewan ko lang, after ng rapture, magkakaroon ng mga nuclear war. Darating sabay-sabay ang kaparusahan ng Diyos sa lupa. Nandiyan ang mga nuclear war, nandiyan ang paggutom, nandiyan ang mga malalakas na lindol, nandiyan ang malalakas na pag-ulan at tsunami, nandiyan ang mga peste, andyan ang mga iba't ibang sakit at karamdaman na lilitaw sa 7 years tribulation. Gusto mo ba yun? Nasa sa iyo yun. Ihanda mo sarili mo. Ewan ko lang kung makakatagal ka. Marami sa araw na yun magsisisi at sasabihin, Panginoon, bakit mo kami iniwan? Panginoon, ayaw namin dito sa lupa. Subalit ito po ay huli na sapagkat nakuha na ng Panginoon ang kanyang mga mananampalataya sa lupa. Ang gagawin mo na lang ay magtiis ng 7 taon. Ewan ko lang kung makapagtiis ka. Ang tangi mo lang gagawin sa panahon ngayon para maligtas ay huwag ka magpatatak sa noo o sa palad ng 666. Subalit sa panahon na yun, ito po ay worldwide na ipapatupad ng Antikristo. After ng rapture, magkakaroon ng 7 taon na pigatian. At ang mga tao hindi makakabili, hindi makakakain kung sila'y walang tatak ng Antikristo sa noo o sa palad. Mga kapatid, baka sinasabi nyo, hindi totoo yung aking mga pinabanggit. Nandito po sa salita ng Diyos ang lahat ng aking binabanggit. Kaya ito po ay totoo at ito po ay mangyayari. At kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. So gusto ng Panginoon, maraming makasama sa rapture of the church, mga tagabulihan. Gusto ng Panginoon, marami sa inyo makasama sa rapture of the church. Subalit kung ito'y papaliwalain ninyo, yan lamang sarili mo sa tribulation period. Sa tribulation period, kagaya ng pinanggit ko kanina, hindi na po normal ang buhay ng tao. Ang mga tao magsisisi sa panahon iyon at sasabihin nila, bakit ba hindi kami nakinig doon sa preacher na yon, sa bulihan? Bakit di ba kami nakinig sa mga mangangaral at sa mga sinasabi nila sa salita ng Diyos? Ngayon, ako'y magdurusa ng 7 taon dito sa lupa. At hindi ako makakakain, hindi rin ako makakabili kung walang tatak ng 666. Totoo po yun, ng 666. Ito po mangyayari after ng rapture of the church. Ang sabi ko, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin,
ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ito po yung tatak ng Antikristo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda. Sa mga tuwitaga ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666 o 666. Mga kapatid, hindi po tayo naglolokohan dito. Hindi po ako magpapakapagod, magpapagamit sa Panginoon upang mangaral lang ng kasinungalingan. Sapagkat sa Panginoon, hindi pwedeng magsinungaling. Sa Panginoon, imposible sa Panginoon ang magsinungaling. Sa tao, imposible magsabi ng totoo. Pero sa Panginoon, imposible siyang magsinungaling. Kapag isinulat niya, ito po ay mangyayari at walang makakapigil dito. At ito po ay malapit na. At kung tayo kaya po, sinasabi ko sa inyo mga kapatid para hindi kayo mabigla. Magsipaghanda na po tayo. Mamaya, sumabay kayo sa aking panalangin o mamaya, yung hindi makakasabay, pumasok ka sa kwarto mo, pag-uwi mo ng bahay, ipikit mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong bibig, at manalangin ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, totoo ba yung sinasabi ng preacher doon sa bulihan? Yung kanyang mga pinagsasasabi, totoo po ba yun, Lord? Totoo ba na babalik ka na? Kayo mismo mag-confirm. Mga kapatid, merong isang pinadalang propeta ang Panginoon sapagkat tayo po nasa mga huling araw na. Ang sabi po niya, ang Panginoon ay muli nang babalik 1,000,000,000%. Wala naman po masama kung tayo maghahanda. Ang masama nito, narinig mo na ang babala at wala ka pang ginawa. Sa mga narinig mo at ito'y binaliwala mo lamang. Mga kapatid, ang tamang reaksyon natin dito, naku, darating na pala ang Panginoon. Mananalangin na ako mula ngayon. Lagi na akong mananalangin sa Panginoon mula ngayon. Tatanggapin ko na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ko. At araw-araw akong hihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Upang makasama ako sa rapture of the church. Kapag po
Ang inyong church hindi naniniwala sa rapture of the church, umalis kayo dyan. Sapagkat ang rapture po ay totoo. Nakasulat po yun sa Biblia. At ito po ay malapit nang mangyari. Ako rin po, hindi ko may papangako na sa mga susunod na araw ay makababalik pa ako sa inyo. Sapagkat ako rin ay maghahanda. Ako rin po ay sishare ko yung mga mahal ko sa buhay. Ang asawa ko, mga anak ko, ipagpe-pray ko. Kaya hindi ang nanay ko, ang mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko, sila din po ay aking ipagpe-pray. Sapagkat mga kapatid, sinasabi ko na sa inyo, hindi niyo po nanasain maiwan sa rapture. Pero kung matigas ang pulo mo, ihanda mo sarili mo. Ihanda mo sarili mo sa 7 taon na hell sa lupa. Kung hindi nyo pa, kung sinasabi nyo sa buhay ninyo, parang impyerno ang buhay nyo. Kapatid, hindi po yan totoo. Ang totoo, impyerno, afterlife, at during tribulation period, mararanasan natin ang impyerno sa lupa. Ang mga tao, sapagkat ang Holy Spirit ay kukunin din sa lupa. Mawawala na ang Holy Spirit, mawawala na din ang mga asin at ilaw sa lupa. Ang maghahari sa lupa ay si Satanas, ang Antikristo, ang bulaang propeta, at lahat ng nagpatatak sa noo o sa palad ng 666. Mga kapatid, kapag nagpatatak ka sa noo ng 666, pero sa panahon na yun, mapipilitan ka sapagkat hindi ka makakapili, hindi ka makakakain. Subalit pag nagpatatak ka doon, wala ka ng kaligtasan. After 7 years, babalik si Jesus sa lupa at maghahari siya for 1,000 years sa lupa o millennial reign of Christ. Subalit, that is after 7 years pa. Matagal-tagal pa yun, kapatid. Ang nasain mo, yung ngayon, yung rapture of the church na kasama ka. Ang dapat natin gawin, manalangin na tayo sa Panginoon, araw-araw. Basahin natin ang salita ng Diyos, araw-araw. At dumalo tayo sa mga Christian churches. Pag sinabi Christian churches, hindi sumasampa sa mga Diyos-Diyosan. Si Kristo lamang ang itinataas. Marami po dyan. Hanapin nyo lang, mag-pray lang kayo sa Panginoon. Upang ikaw ay mahanda sa pagbabalik ni Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus ngayong taon, mga kapatid, mga taga-Bulihan, sa pagbabalik ni Jesus after 7 years tribulation,
ay itatapon niya si Satanas, ang Antikristo, ang bulang propeta, at ang lahat na nagpatatak ng siksik-sik sa noo o sa palad. At itatapon sila ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, huwag mo na sain maiwan sa rapture. Mahabag ka sa sarili mo, mahabag ka sa pamilya mo. Dapat ngayon, ang gagawin mo, ihanda mo sarili mo, ipag-pray mo sarili mo, ipag-pray mo ang asawa mo, ipag-pray mo ang mga anak mo, na sila ay isama ng Panginoon sa rapture of the church. Maging ang mga magulang mo, maging ang mga mahal mo sa buhay, yung sino mang gusto mo at malapit sa iyo, pag-pray mo sa Panginoon. Isa rin pa lang, praise God, salamat Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, isa rin sa requirements ay ang magpatawad. Huwag po tayo magkingkim ng sama ng loob sa kanino man. Magmula ngayon, mag-pray ka sa Panginoon. Lord, pinapatawad ko na ang mga tao nagbigay sa akin ng sakit, ng karamdaman. Mga nakaalitan ko, Lord, Panginoon, pinapatawad ko na po sila. Mga kapatid, importante ikaw ay nagpatawad. Kesa naman, sasabihin mo, hindi pa nga siya nagpapatawad sa akin, patatawarin ko na siya. Kapatid, kung ayaw niya magpatawad, bahala siya. Pero ikaw, na magpapatawad, sapagkat ang nais ng Panginoon ay wala tayong sama ng loob sa kanino man. Lagi tayong magpatawad sa ating kapwa. Mas mainam mabuhay sa mundong ito nang lagi nagpapatawad. Walang pumapasok sa kaharian ng Diyos na puno ng galit sa kanyang puso. Ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka sa lahat na nagbigay sa iyo ng sama ng loob, patawarin mo sila. Sapagkat walang buting may tutulot ang pagtatanim ng sama ng loob. Mga kapatid, sa paghahari ni Kristo, sa pagbabalik ni Kristo sa pangalawang pagkakataon after 7 years tribulation, ipapakita ng Panginoong Yesus kung paano ang tamang paghahari sa lupa. Hindi kagaya ngayon. Ang mga tao corrupt, ang mga nasa gobyerno puro corrupt. Kapatid, wala pong corrupt na pumapasok sa kaharian ng langit. Ang Diyos natin ay hustisya, ang Diyos natin makatwiran. Hayaan mo sila namumurakot. Hayaan mo sila, ang Diyos magpaparusa sa kanila. Ang parusa ng Diyos sa kanila ay impyerno. Hanggang sa pangatlo at pang-apat na salin lahi nila. Kaya akala ng mga tao kurap na sila ay masaya, kapatid. Pag sila ay namatay, habang buhay na sila sa impyerno.
At doon sa impyerno, sila'y parurusahan araw at gabi. Kaya mga kapatid, hayaan mo sa Panginoon ang mga bagay na ginagawa ng mga kurap. Sapagkat ang Diyos hindi natutulog, alam ng Diyos ang mga ginagawa nila. At hindi yung pinalalagpas ng Diyos. Ang kaparusahan ng Diyos sa kanila ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi nila. Ang dapat nilang gawin, magsisi sa kanilang mga kasalanan at ibalik yung mga kinurakot nila. Kagaya ni Sakeo. Si Sakeo na tumanggap sa Panginoon, ang sabi niya, Lord, ibabalik ko yung mga kinuha ko sa kanila na makasampung ulit. Mga kapatid, mga tagabulihan, magsipaghanda po tayo sapagkat tunay na darating na ang Panginoon. It is God's appointed time. Ang rapture of the church, it is God's appointed time. Hindi pala ito, pwede mo sabihin, anumang oras babalik ang Panginoon. Hindi po. It is always God's appointed time. At itong taon, it is God's appointed time. At itong buwan, it is God's appointed time. Kaya po, mga tagabulihan, nasayin na po natin na tayo po ay magbago ng buhay. Nasayin na natin na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Nasayin na po natin mamuhay sa kapanalan habang inaantay ang Panginoon. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Ang sino mang napubuhay sa kasalanan, pag dumating ang araw na yun, may iwan siya sa rapture of the church. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga tagabulihan, ang Panginoon na po nagsabi, bago ka makinig sa iba, sa Panginoon ka muna makinig. Sabi ng Panginoon, ako ang daan. Mga tagabulihan, si Jesus lamang ang daan. Pag meron ka pang alam na daan para ikaw ay maligtas, tigilan mo yan kahangalan mo. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi, siya lang ang daan. Kanino ka maniniwala? Kay Jesus na isang Diyos na hindi sinungaling o sa tao na ubod ng sinungaling? Sabi ni Jesus, ako ang daan.
At sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Walang sino man ang totoong tagapagligtas. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si Apostol, hindi si Bishop, hindi si Pastor, hindi si Father, hindi si Sister, si Brother, si Jesus. Jesus Christ lamang ang katotohanan. Kapag si Jesus ang tagapagligtas mo, nasa katotohanan ka. Kapag hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, tigilan mo yan. Tigilan mo yan hanggang may panahon ka pa. At sinabi ni Jesus, at ang buhay. Ang tao, pag wala si Kristo sa buhay niya, ay kulang na kulang ang buhay niya. Si Jesus ang kaulugan ng buhay natin. Si Jesus ang dapat sentro ng buhay natin. Si Jesus, kung si Jesus ay nasa bawat tahanan ng mga taga-buyan, magkakaroon sila ng kapayapaan. Magkakaroon sila ng kasaganaan. Si Jesus ang kahulugan ng buhay. At sinabi ni Jesus, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus na nagsabi, lahat dadaan sa Kanya. Ang hindi tumaan sa Kanya, hindi maliligtas. Lahat dapat tanggapin siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas nila. Sapagkat kung hindi sila makaparoroon sa Ama. Walang sino man. Ang iba sinasabi, kami diretso na kami sa Ama. Kapatid, isa yung kahangalan. Si Jesus na nagsabi, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang nakakakilala sa Ama ay nakakakilala sa Anak. Ang nakakakilala sa Anak, nakakakilala sa Ama. Ang sino mang hindi kumikilala sa Anak bilang Diyos na nagkatawang tao, sila ay nasa kahangalan at wala sila sa tama. Tigilan mo yan, kapatid. Sapagkat si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa Kanya lamang. Ako po ay mananalangin na sino mang nais tanggapin si Jesus ay sumunod sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoon, salamat po at muli kitang narinig. Ang iyong salita ay muli kong narinig. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa araw na to. At kung mga nagdaang araw, patawarin po ako sa lahat ng mga kasalanan ko, kahangalan ko, katigasan ko ng ulo. Salamat Panginoon, ako iyong pinatawad. Kaya naman, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ko. Salamat ako iyong pinatawad. Salamat ako iyong iligtas. Salamat, sinulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo ko, Panginoon, kung paano lumakad sa kabanalan habang inaantay ka sa rapture of the church na posibleng mangyari ngayong buwan, posibleng mangyari ngayong taon. Panginoon, salamat po
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga taga-Bulihan. Dalangin ko po na matanggap nila ang iyong salita. Papasukin kanila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga buhay. At tulungan mo silang maghanda, Panginoon, sa muling pagbabalik mo sa rapture of the church. Tulungan mo silang maghanda mula ngayon. Tulungan mo silang laging manalangin. Tulungan mo silang laging magbasa ng iyong mga salita. Tulungan mo silang laging tumalo sa gawain mo. Tulungan mo silang makahanap ng mga Christian churches. Saan mang lugar sa lugar na ito. Tulungan mo rin sila, Panginoon, na isabuhay yung napakinggan nila ang salita ng Diyos. Dalangin ko, maraming taga-Bulihan ang maligtas makasama sa rapture of the church. Salamat po, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang business at ang kanilang mga hanap buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Hoy, verificala.